Teka muna mga kapatid, magnilay muna tayo. Sa Ebanghelyo ngayon, tiniyak ni Jesus sa kanyang mga alagad, huwag mabagbag ang inyong mga puso o matakot. Bagamat aalis siya, ipinangako niya na ang Espiritu Santo ang gagabay at magbibigay ng kapayapaan. Ang kanyang presensya ay mananatili magpakailanman. Alam mo ba na may parola na sa tagal ng panahon ay nagniningning kahit walang kuryente? Aba, ang Lindesnes Lighthouse sa Norway, isa sa pinakamatandang parola sa mundo, ay gumamit lamang ng pinakintab na salamin at liwanag ng araw upang gabayan ang mga mandaragat. Kahit wala pang modernong teknolohiya noon, ang liwanag nito ay sapat upang ituro ang tamang landas. Noong 1950, pagkatapos ng Second World War, at saka lamang nag-electrify ang lighthouse. Ang parolang ito ay larawan ng kung paano patuloy na gumagabay sa atin ang Diyos kahit hindi natin siya laging nakikita. Sa Acts of the Apostles, nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan sa unang simbahan, ngunit sa pamamagitan ng panalangin at patnubay ng Espiritu Santo, natagpuan nila ang pagkakaisa at kaliwanagan. Sa pahayag, inilarawan ni San Juan ang bagong Jerusalem, kung saan ang Diyos mismo ang liwanag. Hindi na kailangan ng araw o buwan. Kahit pakiramdam natin ay nawawala tayo sa landas, ang liwanag ni Kristo ay nariyan upang gumabay sa atin. Ang mundo ay umaasa sa pansamantalang kapayapaan, ngunit ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng tunay na kapayapaan na hindi kailanman mawawala. Nagtitiwala ba tayo sa liwanag ng Diyos upang gabayan tayo? Kahit hindi natin nakikita ang buong daan, ang kanyang kapayapaan ay laging nariyan. Kailangan lang nating sundan ang kanyang liwanag. Pagnilayan po natin ito. Amen.